Paano kung sabihin kong itong taunang stress natin sa pagpapalaki ng seedlings ng kamatis sa bahay tuwing tagsibol ay puro aksaya lang ng oras at pagod? Medyo shocking pakinggan, di ba? Pero mga 5 taon na akong hindi gumagamit ng mga tray o kahon ng lupa sa loob ng bahay. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang major kong sekreto sa paghahardin. Paano ako nagtatanim ng seeds ng kamatis direkta sa kama bago pa dumating ang taglamig. Ang resulta, inaani ko ang kamatis ng 2 o 3 linggo ng mas maaga kaysa sa aking mga kapitbahay. Bukod pa rito, ang mga halaman ay lumalaking matibay at malulusog, parang mga tunay na Spartan. Panoorin nyo ito hanggang dulo at malalaman nyo kung bakit babaguhin ng method na ito ang buong pananaw nyo sa paghahalaman. Balikan natin ang tradisyonal na paraan. Pebrero, Marso. Puno ang bahay ng mga lalagyan. Nagkakalat ang lupa. Masikip ang mga bintana. Kailangan pa nating gumamit ng grow lights. Mag-alala na baka humaba at mangayayat ang seedlings at lumaban sa mga sakit tulad ng damping off. Pagkatapos nito, kailangan pa nating patigasin ang mga malambot na seedling bago ilipat sa lupa. Grabe ang daming oras na nauubos dyan. Pero isipin nyo, sa kalikasan, walang nag-aalaga sa mga ligaw na kamatis. 'Di ba? Nahuhulog ang mga buto sa lupa tuwing taglagas, naghihintay habang natatalukbungan ng niebe, at tumutubo kapag naramdaman na nila ang init sa tagsibol. Ang prosesong ito ay tinatawag na natural stratification, at ito mismo ang gagamitin natin para mapalaki ang ating mga kamatis na matibay at kukunoy. Simulan natin sa pinakapuso ng diskarteng ito, ang pilosopiya. Hindi lang ito basta teknik sa agrikultura. Isa itong buong ideolohiya ng paglaya para sa naghahalaman. Isipin ang karaniwang tagsibol. Kahit malamig pa sa labas, sa loob ng bahay mo, umaarangkada na ang malaking kampanya ng pagtatanim. Nagsasakasako ka ng lupa, sinasala mo, at nililinis para walang sakit. Ang kusina or balkonahe mo nagiging parang warehouse ng mga gamit. Susunod ang paglilipat ng punla, breaking out. Dumarami ang mga tray at kahon. Inaagaw ang lahat ng bakanting espasyo. Palagi kang nagbabantay sa tamang tubig, tindi ng init at liwanag. Kailangan mong ikutin ang mga tanim para hindi ito humaba sa iisang direksyon. Ito ay isang pang-araw-araw at nakakapagod na trabaho na nagpapabago sa iyong libangan at ginagawa itong parang isang full-time job. Pero ang paghahasik sa taglagas, ang winter sowing, ay binabasag ang buong konsepto na yan. Gagawin mo lang ito isang beses sa taglagas, siguro mga 1 o 2 oras. At yun na, malaya ka na. Nagpapahinga ka buong taglamig. Sa tagsibol, habang nagsisimula pa lang ang iyong mga kapitbahay sa kanilang seeding saga, kalmado ka lang na nagkakape at pinapanood kung paanong ginagawa ng kalikasan ang lahat para sa iyo. Ito ay pagbabago ng pananaw mula sa total control patungo sa pagtitiwala sa kalikasan. Hindi na tayo tagabantay ng ating mga tanim, kundi mga kapartner. Lumilikha lang tayo ng tamang kondisyon at hahayaan na nating umandar ang natural na proseso. Nakakawala ito ng matinding stress at pressure. Wala nang takot na magkasakit, humaba ng sobra, legi, o mamatay ang mga punla dahil sa kakulangan ng liwanag. Nagtitiwala tayo sa mga buto na nagdadala ng libu-libong taong karunungan ng pag-survive. Ang paraang ito ay hindi para sa mga taong gusto laging kontrolado ang lahat. Ito ay para sa mga taong gustong mag-enjoy sa proseso, nagpapahalaga sa oras, at naniniwala sa kapangyarihan ng kalikasan. Ito ang tunay na gardening zen na nagpapahintulot sa iyong tamasahin ang tagsibol. Sa halip na gugulin ito
sa walang katapusang pag-aalala sa maliliit na usbong sa bintana. At kapag nakita mo ang unang matitibay na tanim na umuusbong mula sa malamig na lupa, mararamdaman mo hindi lang ang simpleng satisfaction, kundi isang tunay na pagkakaisa sa siklo ng kalikasan. Maiintindihan mo na naging parte ka ng isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng pagtatanim ng gulay. Ngayon, talakayin naman natin ang biyolohiya ng himala, kung bakit ang mga halamang pinalaki sa ganitong paraan ay nagiging matitibay na parang atleta. Ang buong sikreto ay nakatago sa prosesong tinatawag ng mga eksperto na natural stratification at hardening. Kapag ang binhi ay nag-iikot ng taglamig sa lupa, nalalantad ito sa matitinding lamig at sa paulit-ulit na pagyelo at pagkatunaw. Hindi ito pumapatay sa buto. Sa halip, ina-activate nito ang panloob na mekanismo nito sa pagkaligtas. Ang mahihina at hindi viable libikas na binhi ay hindi makayanan ang mga kondisyong iyon, kaya sila ay namamatay. Nagaganap dito ang napakatinding natural na seleksyon. Isang proseso na sinisikap nating gayahin sa bahay, pero mas mahina ang epekto. Tanging ang pinakamalakas na individual, ang may pinakamakapangyarihang genetics, ang nakakabuhay. Kaya pagdating ng tagsibol at tumubo na ang binhi, ito ay hardened, na simula pa lang ng buhay nito. Mas makapal ang cell walls nito at mas puro ang cell sap, kaya mas matibay ito laban sa biglang pagbalik ng lamig, frost. Siguradong napansin mo na ang mga halaman na itinanim bago magtaglamig ay madalas na may kulay ube. Hindi ito senyalis ng sakit. Bagkus, ito ay ebidensya ng pagbuo ng anthocyanins, mga pigmento na nagpoprotekta sa halaman mula sa lamig at matinding sinag ng araw, ultraviolet. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa ilalim ng lupa. Ang halaman na tumubo sa kaniyang permanenteng pwesto ay agad na bumubuo ng matibay na taproot system. Ang pangunahing ugat nito ay lumalalim ng lumalalim patungo sa lugar kung saan laging may moisture o tubig. Kung ikukumpara sa seedling na galing sa seed tray, ito ay may fibrous at mababaw na sistema ng ugat na palaging nasisira kapag inilipat. Ang ganitong halaman ay nagkakasakit ng matagal mag-adjust, at mas umaasa sa madalas at mababaw na pagdidilig. Ang kamatis na tumubo mula sa buto, direkta sa kamang taniman, ay isang self-sufficient na organismo. Siya mismo ang naghahanap ng sarili niyang tubig at nutrisyon. Hindi mo siya kailangang paulit-ulit na diligan. Ang immunity nito ay malayong mas mataas. Bihira itong dapuan ng phytophthora at iba pang sakit na dulot ng fungi, dahil ang kaniyang kalusugan ay nakatanim na simula pa lang sa level ng kaniyang genetics. Para itong ikinumpara ang batang lumaki sa sobrang sterile na kapaligiran sa batang kinalakihan ang maglaro ng walang sapin sa paa at nakikipagbuno sa putikan. Ang pangalawa ay mas malakas at mas matibay. Ganoon din sa halaman. Hindi tayo nagpapalaki ng mga prinsesa. Hinahayaan natin ang kalikasan na lumikha ng perpektong mga survivors or hardened na halaman. Talakayin natin ng mas malalim ang pinakanakakaakit na benepisyo nito, ang pagkakaroon ng maaga at masaganang ani. Marami ang nag-iisip na kapag mas maaga mong itinanim ang punla sa loob ng bahay, mas maaga ka ring magkakaroon ng bunga. Pero maling akala yan. Ang halaman na pinalaki sa artipisyal na kondisyon ay nakakaranas ng matinding stress kapag inilipat na sa bukas na taniman. Nag-iiba ang lahat: temperatura, halumigmig, liwanag, at ang komposisyon ng lupa. Ang punla ay humihinto sa paglaki ng hindi bababa sa 1 linggo, o minsan umaabot pa ng 2 linggo. Sa panahong ito, hindi nito ginagamit ang lakas
para lumaki, kundi para makapag-adapt at ayusin ang nasirang ugat. Ngayon, tingnan naman natin ang ating kamatis na natural na sumibol. Nagising ito at nagsimulang lumaki nang ang kondisyon ay perpekto para sa kanya. Hindi na niya kailangang mag-adjust. Pakiramdam niya ay nasa bahay na siya. Mula sa unang araw, aktibo na siyang lumalaki ng walang pagtigil o stress. Ginagamit niya ang bawat magandang oras para sa pag-unlad, habang ang mga punla na katulad niya ay nagpapagaling pa lang mula sa paglipat. Ang ating mandirigma ay nagpaparami na ng dahon at naghahanda na para mamulaklak. Ang mabilis na simula na ito na walang pagkaantala ang nagbibigay sa atin ng 2 hanggang 3 linggong kalamangan. Pero hindi lang oras ang mahalaga. Ang kasaganahan ng ani ay direktang nakadepende sa kalusugan ng ugat. Tulad ng nabanggit, ang mga kamatis na ito ay may malakas at malalim na sistema ng ugat. Ibig sabihin, mas malawak ang naaabot ng halaman sa lupa, kaya mas maraming nutrisyon at tubig ang nakukuha nito. Sapat ang lakas nito para magbunga at palakihin ang mas maraming prutas. Mas madalas mabuo ang mga kumpol ng bunga at mas lumalaki ang mga kamatis. Hindi sinasayang ng halaman ang resources nito sa pakikipaglaban sa sakit. Inilalaan nito ang lahat sa pagbuo ng ani. Sa tag-init na tagtuyot, habang ang mga may-ari ng ordinaryong punla ay naghahabulan sa pagdidilig, ang ating mga kamatis ay kalmadong kumukuha ng tubig mula sa malalim na bahagi ng lupa at tuloy-tuloy pa rin ang pamumunga. Sa huli, hindi lang maaga, kundi mas matatag at dekalidad pa ang ating ani. Kadalasan, ang mga bunga ng ganitong halaman ay mas matamis at mas mabango dahil nakuha nila ang maximum na benepisyo mula sa kalikasan at hindi pinalaki sa artipisyal na pagpapakain. Simple lang ang matematika. Mas kaunting stress, mas mahusay na nutrisyon, mas maraming dekalidad na ani. Ang pangunahing susi sa tagumpay ng ating pagtatanim ay ang tamang pagpili ng variety. Hindi tayo pwedeng mag-asa na lang sa swerte o kumuha ng kung ano lang ang maganda ang pakete. Kailangang seryoso, may batayan, at mahigpit ang ating pamamaraan. Una at pinakamahalaga, kalimutan na ninyo ang mga hybrid na may markang F1. Ang mga first generation hybrid ay ginawa para sa pinakamataas na ani sa perpekto at kadalasang greenhouse na kondisyon. Ang kanilang buto ay hindi nagtataglay ng katangian ng magulang at ang pinakamahalaga, hindi sila genetically handa sa matitinding pagsubok ng biglaang paglamig o matinding init sa bukas na lupa. Ang kailangan natin ay tanging pure varieties. Ang mga pure variety ng kamatis ay resulta ng maraming taong selection ng tao o siyentipiko. Ang mga ito ay matatag at naipapasa ang kanilang kalidad sa bawat henerasyon. Pangalawang patakaran, pumili batay sa bilis ng pagkahinog. Kailangan natin ng early or mas maganda pa, ultra early or super determinate na variety. Bakit? Ang misyon natin ay makakuha ng ani ng mabilis, sinasamantala ang bentahe ng maagang pagsisimula. Ang mga late maturing na variety ay hindi magiging sapat ang panahon para ibigay ang kanilang buong potensyal sa ilalim ng maikling tag-init. Pangatlong patakaran, uri ng halaman. Ang perpektong pagpipilian ay ang mga determinate o yung mga mababa at katamtamang taas na variety. Hindi na sila nangangailangan ng masalimuot na pag-aayos, pagtatanggal ng mga suwi, o pagtali sa matataas na suporta. Ang mga ito ay compact, mabilis magbigay ng ani sa pangunahing tangkay at mga sanga, at tinatapos agad ang paglago. Ito ang kailangan para sa mabilis at sabay-sabay na ani. Iwanan ang mga matatangkad na indeterminate na variety para sa greenhouse. At ang pang-apat, ang pinakahalatang patakaran,
pagiging matibay sa lamig, cold resistance. Hanapin sa pakete ng buto ang mga markang para sa bukas na lupa, matibay sa lamig, o madaling alagaan. Kadalasan, ang mga ito ay mga variety na galing sa Siberian o Ural selection na genetically handa sa biglaang pagbabago ng temperatura. Ilang konkreto at mahusay na halimbawa, ang sangka, ang tunay na kampiyon sa bilis ng pagkahinog at pagiging madaling alagaan. Ang dubok, matagal ng subok, maaasahang variety na may matitibay na halaman. Ang yamal, nilikha para sa matinding kondisyon at hindi natatakot sa lamig. Ang raketa, perpekto para sa canning, masagana at matibay. At ang beta, isang ultra-early na variety na pwedeng itanim kahit sa mga container. Gumawa ng sarili ninyong listahan ng 3 hanggang 4 na variety tulad nito at mag-eksperimento. Ito ang magdadala sa inyo para mahanap ang perpektong variety para sa inyong klima at inyong lupa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamahalaga, ngunit madalas nakakalimutang punto, ang paghahanda ng binhi. O mas tama, ang hindi paghahanda nito. Ito ang sitwasyon kung saan ang pinakamainam na gawin ay wala kang gagawin. Sa tradisyonal na pagtatanim, nakasanayan nating tulungan ng binhi. Ibababad sa tubig, lalagyan ng growth stimulant tulad ng epine o zircon o kaya ay itutubo muna sa basang tela. Ginagawa ito para mapabilis ang pag-usbong. Pero sa ating kaso, ang pagmamadali ang siyang pangunahing kalaban. Kabaliktaran ang ating layunin. Gusto natin na ang binhi ay manatiling tulog ng mahimbing hanggang sa tagsibol at hindi magising ng wala sa oras. Kaya tandaan ang pangunahing patakaran. Ang mga binhing itatanim sa malamig na lupa ay dapat na lubos, talagang lubos na tuyo. Kunin lang ang pakete ng binhi mula sa tindahan o sa iyong imbakan at huwag na itong galawin pa. Bakit ito napaka-importante? Isipin mo, nagtanim ka ng binhing ibinabad o nilagyan ng pampabilis tubo. Dumating ang Nobyembre at biglang uminit ang panahon sa loob ng ilang araw. Umabot sa 5 degrees Celsius ang init ng lupa. Ang basang binhi, lalo na kung may stimulant, ay iisipin na hudyat na ito ng pagsisimula ng buhay. Mamamaga ito at magsisimulang lumabas ang ugat. Pero pagkatapos ng 1 linggo, biglang bumagsak ang lamig sa -10 degrees. Lahat ng tumubo na ay tiyak na mamamatay. Samantala, ang tuyong binhi ay nananatili sa matinding pagkakahimbing o deep dormancy. Hindi ito tutugon sa panandaliang pagbabago ng temperatura at halumigmig. Para ito magising, kailangan nito ng matagal at tuloy-tuloy na init at tubig na dumarating lang tuwing tagsibol. Alam mismo ng binhi kung kailan ang tamang oras. Ang pangalawang aspeto ay ang dami ng binhi. Huwag kang maging madamot. Tandaan na ang kalikasan ay gumagana sa batas ng natural selection at dapat nating isaalang-alang iyan. Hindi lahat ng binhi ay makakaligtas sa taglamig. Maaaring may kainin ng mga insekto sa lupa. Ang iba ay masyadong mahina at ang iba ay mamamatay dahil sa sobrang tubig. Kaya, magtanim ka ng may sobra, hindi bababa sa 2 beses o mas maganda, 3 beses na mas marami kaysa sa normal mong itatanim sa tagsibol para sa seedling. Huwag kang matakot na magiging parang gubat ang iyong taniman. Pagdating ng tagsibol, gagawa tayo ng thinning o pagpapalabnaw at tanging ang pinakamalalakas na tanim lang ang iiwanan natin sa tamang distansya. Ang pagiging bukas palad mo sa pagtatanim ang magsisilbing siguro at garantiya mo na pagdating ng tagsibol, magkakaroon ka ng sapat at malalakas na tubo para makabuo ng isang magandang gulayan. Ang pagpili ng lokasyon para sa pagtataniman ng kamatis ay isang estratehikong desisyon at dito nakasalalay
ang kalahati ng iyong tagumpay. Hindi ito dapat tipirin o gawing tira-tirahan lang ng lupa na wala ng ibang pakinabang. Kailangan nating bigyan ang ating mga buto ng parang five-star hotel habang taglamig at isang perpektong launching pad pagdating ng tagsibol. Ang una at pinakamahalagang kailangan ay ang sikat ng araw. Piliin ang pinakamasikat na bahagi ng iyong lote. Ang kamatis ay parang anak ng araw at kailangan nila ng maximum na init para mabilis silang lumaki at magbunga. Ang taniman na unang natutunaw ang niebe at unang umiinit pagdating ng tagsibol ang ating perpektong kandidato. Iwasan ang mga lugar na nasisinagan ng bahay, bakod o malalaking puno. Pangalawa, at kasing halaga ay ang magandang drainage at walang pag-ipon ng tubig. Sa tagsibol, kapag natutunaw ang yelo, nagiging parang maliit na lawa ang ilang bahagi ng lupa. Kapag ang iyong taniman ay napunta sa mababang lugar na ito, madaling mabubulok at mamamatay ang mga buto sa lamig ng tubig. Kaya't ang mainam ay pumili ng bahagyang nakahilig or sloping na bahagi, patimog or patimog kanluran, kung saan natural na umaagos ang tubig. Kung flat naman ang iyong lote, mariin kong inirekomenda ang paggawa ng raised bed o mataas na taniman. Sapat na ang itaas ito ng 20 hanggang 30 sentimetro mula sa lupa para malutas ang problema ng pagkababad sa tubig. Dagdag pa, mas mabilis uminit ang lupa sa mga raised bed kapag tagsibol. Pangatlo, proteksyon laban sa hangin. Ang malamig na hangin mula hilaga at silangan ay maaaring makapagpabagal sa pag-init ng lupa at makasira sa mga bagong usbong. Kung maaari, ipuwesto ang taniman sa ilalim ng proteksyon ng isang istruktura, halaman ng pader, hedge, o isang screen na sadyang inilagay para harangan ang hangin. At syempre, huwag kalimutan ng tuntunin ng crop rotation or pagpapalit tanim. Ang kamatis ay kabilang sa pamilya ng nightshade, Solanaceae. Hindi ito dapat itanim pagkatapos ng ibang nightshade tulad ng patatas, sili, peppers, talong, at physalis. Mayroon silang parehong sakit at peste na naiipon sa lupa. Ang pinakamahusay na naunang itanim bago ang kamatis ay pipino, kalabasa, repolyo, sibuyas, bawang, beans, legumes, o cover crops. Ang pagsunod sa simpleng alituntuning ito ay makakatulong upang maiwasan ang maraming sakit sa hinaharap. Maglaan ng oras sa taglagas para planuhin ang lokasyon ng iyong taniman at tiyak na susuklian ito ng husto pagdating ng tagsibol. Ang paghahanda sa mismong taniman ay isang mahalagang hakbang na kailangan nating gawin ng mas maaga bago pa man maging yelo at tumigas ang lupa. Huwag na huwag itong ipagpaliban sa bandang huli. Ang perpektong panahon para dito ay bandang Setyembre o Oktubre, depende sa klima ng inyong lugar. Dapat ang lupa ay medyo mainit-init pa at malambot para madali itong trabahuhin. Sisimulan natin ito sa malalim na pagbubungkal. Kailangan nating gawin itong buhaghag at mahangin ang istruktura upang madaling lumaki ang mga ugat ng ating itatanim. Bungkalin ito ng malalim hanggang sa dulo ng talim ng pala at durugin ng maigi ang anumang matitigas na tipak. Kasabay ng pagbubungkal, lagyan na rin natin ito ng organic na pataba. Gusto ng kamatis ang mayabong na lupa, kaya't huwag tayong magtipid. Sa bawat 1 metro kuwadrado ng taniman, magdagdag ng 1 timba ng well-decomposed na compost o pataba. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng sariwang dumi dahil maaari nitong sunugin ang mga bagong ugat sa tagsibol. Maaari ring maglagay ng 1 baso ng abo ng kahoy bilang pinagmumula ng potassium at microelements at para mabawasan ang asido ng lupa. Pagkatapos malagyan ng pataba, bungkalin ulit ng bahagya gamit ang kalaykay upang masigurong pantay
ang pagkakalat ng mga sangkap. Ang susunod na hakbang ay ang paggawa ng mga ukit o kanal, furrows. Kailangan din itong gawin ng maaga gamit ang piko o isang tabla. Gumawa ng pahabang kanal sa taniman, mga 5 hanggang 7 sentimetro ang lalim. Ang distansya sa pagitan ng mga kanal ay dapat mga 50 hanggang 60 sentimetro para maging maluwag ang paglaki ng mga tanim. At heto na ang pinakamahalaga at hindi gaanong napapansing hakbang na kadalasang nakakaligtaan ng marami. Kapag kumpleto na ang paghahanda ng taniman, kumuha ng isang malaking timba o matibay na sako at punuin ito ng tuyo at buhaghag na lupa. Maaaring lupa ito mismo mula sa taniman basta't sapat ang pagkabuhaghag o kaya naman ay inihandang pinaghalong compost, peat at buhangin. Itabi ang lalagyan na may tuyong lupa sa isang lugar na hindi nagyayelo ngunit malamig pa rin, tulad ng kamalig, garahe o bodega. Bakit kailangan ito? Pagdating ng panahon ng pagtatanim, ang lupa sa labas ay tiyak na magiging yelo at matigas. Hindi mo ito magagamit para tabunan ng mga buto. Pero ang ating inihandang tuyo na lupa ay mananatiling buhaghag. Ito mismo ang gagamitin natin para tabunan ang ating mga buto sa mga yelong kanal. Ang hakbang na ito, kahit tila simple lang, ay susi sa tamang proseso ng pagpupunla. Kung walang nakaimbak na tuyong lupa, baka mauwi sa wala ang ating pagtatanim. Kaya huwag tayong maging tamad. Ihanda na itong lupa ng maaga at magiging handa tayo sa pagdating ng tamang panahon. Ngayon, dumako na tayo sa pinakaresponsable at nakakakabang bahagi, ang pagtukoy sa eksaktong panahon ng paghahasik. Dito, huwag tayong magbabase sa kalendaryo o sa mga sinasabi ng ating kapitbahay. Ang tanging gabay mo lang ay ang panahon at ang kondisyon ng lupa. Ito ang pinakamahalaga at hindi mababagong patakaran. Maghasik lamang sa lupa na nagsimula ng lamigin. Hindi lang basta malamig o basa, kundi ang lupa na kumapit na ang hamog o mayroon ng manipis na balat ng yelo. Bakit ito napaka-importante? Nabanggit na natin ang panganib ng maagang pagsibol kapag nagkaroon ng biglang init. Kaya naman, ang pagtatanim sa lupa na lamig ay siguradong hindi magigising ang mga buto hanggang sa tagsibol. Sa ganitong klase ng lupa, walang likidong tubig na makukuha at ang temperatura ay nananatiling mababa. Kapag napasok ng buto ang ganitong kondisyon, ito ay magigising lamang sa isang malalim na pagtulog. Ano ba ang ibig sabihin ng nagsimula ng lamigin ng lupa sa praktikal na paraan? Ito ay kapag ang temperatura sa araw ay hindi na umaabot sa itaas ng 0 o umiikot lang sa paligid nito. At sa gabi naman ay matatag na, 2 hanggang 5 degrees Celsius. Ang ibabaw na layer ng lupa, ilang sentimetro ang lalim, ay dapat maging matigas, parang bato. Kung madali mong maipasok ang iyong daliri sa lupa, ibig sabihin, maaga pa para maghasik. Pero kung kailangan mong pilitin o gumamit ng kasangkapan, ibig sabihin, ito na ang tamang oras. Sa Central Russia, ang ganitong kondisyon ay kadalasang dumarating sa huling bahagi ng Nobyembre, minsan sa simula ng Disyembre. Sa timog na bahagi, Disyembre o Enero pa. Pero sa hilaga, sa dulo ng Oktubre na. Kaya, tigilan na ang pagtingin sa kalendaryo at simulang bantayan ng maigi ang long-term weather forecast. Kapag nakita mo na may inaasahang hindi bababa sa isang linggong matatag na lamig nang walang biglaang pag-init, ihanda na ang buto at pumunta na sa taniman. Mas mabuti ng kaunti kang mahuli kaysa magmadali. Kahit na maghasik ka na mayroon ng kaunting nyebe, snow, na bumagsak, hindi ito nakakatakot. Maaari mong walisin lang ang nyebe mula sa mga inihandang tudling, maghasik at takpan ulit ng nyebe. Sa sitwasyong ito, magsisilbing karagdagang kumot ang nyebe. Tandaan, ang misyon mo
ay dayain ang kalikasan, pero gawin ito gamit ang sarili niyang patakaran. At ang pangunahing patakaran ng taglamig ay lamig at katahimikan. Pag-usapan pa natin ng mas malalim. Bakit ba ang pagmamadali ang ating pinakamalaking kaaway pagdating sa pagtatanim? Maraming baguhang magsasaka o naghahalaman, lalo na kapag narinig ang tungkol sa pagpupunla bago pa man maglamig, ay hindi mapakali. Pakiramdam nila, mas maaga nilang ilagay ang buto sa lupa, mas maganda. Pero isa itong psikolohikal na bitag. Sanay kasi tayong gawin agad ang lahat sa hardin. Pero hindi umepekto ang lohikang iyan dito. Ipagpalagay natin ang isang sitwasyon kung saan nagmadali ka. Halimbawa, nagtanim ka ng buto ng kamatis sa huling bahagi ng Oktubre. Mainit-init pa ang lupa at basa dahil sa mga pag-ulan. Inilatag mo ang tuyong buto sa mga tudling at tinabunan ng lupa. Anong kasunod na mangyayari? Sa mainit at basang kapaligiran, mabilis na hihigupin ng buto ang tubig. Lalambot ang balat nito at magsisimulang gumana ang mga biochemical process sa loob. Nagpapakita na handa na itong tumubo. Pero tila sinasadya, biglang darating ang hindi inaasahang pag-init na karaniwan sa Nobyembre. Akyat ang temperatura at uulan pa. Para sa buto, ito ay isang malinaw na hudyat. Dumating na ang tagsibol. Oras na para tumubo. Kaya sisimulan na nito ang pagtubo. Lilitaw ang maliit na ugat at magsisikap na umabot sa ibabaw ang mga dahon nito. Tapos, pagkatapos lang ng isang linggo, at ito ang tinatawag nating kamalasan, biglang hahampas ang matinding lamig. Magiging -15 ang temperatura. Ang murang usbong na puno ng tubig at walang depensa ay agad na mamamatay sa lamig. Ang lahat ng iyong pinaghirapan, ang lahat ng iyong pag-asa ay mawawala dahil lang sa isang pagkakamali. Nagmadali ka. Ngayon, ito naman ang tamang paraan. Hinintay mo ang tuloy-tuloy na pagyayelo ng lupa. Matigas na ang lupa. Inilagay mo ang tuyong buto sa malamig na tudling at tinabunan ng tuyo at malamig na lupa. Sa ganitong kondisyon, hindi makakahigop ng tubig ang buto dahil ang tubig ay yelo na, haharangin ng sobrang lamig ang lahat ng internal na proseso. Mananatili lang ang buto sa loob ng lupa, parang nakalagay sa isang natural na refrigerator. Kahit pa magkaroon ng biglaang pag-init, matutunaw lang ang lupa sa ibabaw, mga ilang sentimetro lang. Pero sa ilalim, kung saan nakalagay ang buto, mananatiling malamig. Bukod pa rito, para magsimula ang pagtubo, hindi lang isang araw na mainit ang kailangan. Kailangan ng mahabang panahon ng pag-init. Mangyayari lang yon pagdating na talaga ng tagsibol. Kaya, sa paghihintay mo sa tamang lamig, sinisiguro mong mananatiling tulog o dormant ang iyong buto sa buong taglamig, anuman ang mangyari sa lagay ng panahon sa ibabaw. Parang naglagay ka ng pagkain sa freezer, hindi lang sa ordinaryong refrigerator. Sa freezer, tatagal sila ng maraming buwan. Sa refrigerator, sa huli ay masisira rin sila. Kaya, magtimpi at maghintay. Mas mabuti pang magluto ka ng 10 tasa ng mainit na tsaa habang minamasdan ng thermometer kaysa magmadali ng minsan at mawala ang buong inaasahan mong ani. Para hindi tayo laging umaasa sa weather forecast na minsan ay hindi tumpak, matuto tayong basahin ang mga sinyalis na ibinibigay sa atin mismo ng kalikasan. Ang mga batikang hardinero ay namumuhay ng kasundo ang kapaligiran. Nakikita nila ang maliliit na detalye na mas nagpapaliwanag tungkol sa pagbabago ng panahon kumpara sa ulat ng mga synoptic. Ang una at pinakaepektibong indikasyon ay ang kalagayan ng lupa tuwing umaga. Simulan nating bantayan ito araw-araw mula pa sa katapusan ng Oktubre. Sa simula, ang mga puddle o tubig ulan lang sa umaga ang matatakpan ng manipis na balat ng yelo.
na agad namang natutunaw pagsikat ng araw. Hindi pa iyan ang tamang oras. Kailangan nating hintayin ang pagkakataon na ang lupa ay magyeyelo na sa lalim na 3 hanggang 5 sentimetro at hindi na ito matutunaw sa buong maghapon. Madali lang itong alamin. Subukan mong isalaksak sa kama ng taniman ang isang manipis na patpat. Kung madali itong pumasok, maaga pa. Kung mahirap ipasok o hindi na talaga pumapasok, malapit na ang tamang oras. Ang pangalawang senyales ay ang kilos ng tubig. Kung pagkatapos ng mahinang ulan or wet snow, ang tubig sa ibabaw ng lupa ay hindi na sumisipsip, kundi nagyeyelo at nagiging parang ice glaze. Senyales yan na ang mga capillary sa itaas na bahagi ng lupa ay nabarahan na ng yelo. Magandang indikasyon ito. Ang pangatlong likas na palatandaan ay ang pagtatapos ng paglagas ng dahon. Hanggat may natitira pang mga dahon sa puno, lalo na sa mga birch at mga punong bunga, ibig sabihin, hindi pa tuluyang humihinto ang pagdaloy ng sap at hindi pa lubusang natutulog ang kalikasan. Kapag halos lahat ng puno ay hubad na sa dahon, yan ang psikolohikal na hudyat na nagsasabing nagsisimula na ang tunay na panahon bago magtaglamig. Ang pang-apat na gabay ay ang kilos ng mga ligaw na halaman. Pansinin ng mga damo o weeds kung matapos ang unang frost ay nanghina na sila, umitim at mukhang wala ng buhay, nangangahulugan niyan na tuluyan nang natapos ang panahon ng paglago. At syempre, ang snow. Kapag bumagsak ang unang manipis na snow at hindi ito natunaw sa loob ng ilang araw, yan na ang pinakasiguradong senyales. Huwag kang matakot magtanim kahit may snow. Gaya ng nasabi ko, maaari mo lang itong walisin at pagkatapos ng pagtatanim, magsisilbi pa itong karagdagang panday-init. Ang pinagsamang pagmamasid sa lahat ng ito ay magbibigay sa iyo ng mas tumpak na larawan kaysa sa anumang weather bureau. Matututo kang damhin ang tamang oras sa pamamagitan ng iyong intuisyon. Ito ay isang kakaibang kakayahan na nakukuha sa karanasan at lalo nitong pinapasaya at ginagawang makabuluhan ang proseso ng paghahardin. Ayan, perfect na ang timing. Malamig na malamig ang panahon, namuo na ang lupa at handang-handa na kayong magtanim. Oras na para maghasik. Magsuot kayo ng makakapal dahil sa lamig tayo magtatrabaho. Dalhin ninyo ang 3 bagay na ito. Ang plastic bag ng tuyong buto, seeds ng inyong napiling uri, isang balde ng tuyong lupa na inihanda na ninyo, at ang mga marker, pananda, para sa inyong taniman. Una, pumunta na kayo sa inyong taniman na may handa ng mga kanal. Kung may kaunting yelo or snow sa ibabaw, dahan-dahan itong walisin o tanggalin gamit ang walis o brush para lumabas ang mga kanal. Ngayon, buksan na ang inyong buto. Paalala ulit, maghasik ng makapal o marami. Huwag nang magabala na isa-isahin ang paglagay ng buto kada 5 sentimetro. Mas mainam na ibuhos ninyo ito ng diretso, parang manipis at tuloy-tuloy na agos sa ilalim mismo ng nagyayalong kanal. Isipin nyo, nag-aasin lang kayo ng sopas, ganoon kayo kasiguro at kageneroso maghasik. Kung marami kayong uri, variety ng buto, gumawa ng sariling kanal para sa bawat isa at huwag kalimutang maglagay agad ng marker o pananda para hindi kayo malito pagdating ng tagsibol. Halimbawa, maglagay ng patpat na may pangalan ng uri sa simula ng hilera. Importante ito dahil hindi ninyo na matutukoy ang uri sa hitsura pa lang ng sibol. Huwag kayong mag-alala na nakahiga ang buto sa nagyayelong lupa. Basta tuyo ito, walang-wala itong epekto sa kanila ang lamig. Kayang-kaya nilang tiisin ang mas matitinding lamig pa kaysa sa nararanasan natin. Ang pinakaimportante, manatili silang tuyo. Ang paglalatag ng buto sa lahat ng kanal
ay aabutin lamang ng ilang minuto. Magtrabaho ng mabilis para hindi kayo ginawin. Hindi kailangan ng sobrang pinong detalye sa yugtong ito. Mas mahalaga ang bilis at ang pagsunod sa pangunahing prinsipyo, ang maging mapagbigay sa paghahasik. Parang hinahamon ninyo ang taglamig. Sinasabi ninyo, "Heto ang aking pinakamahuhusay na mandirigma. Hayaan nating mabuhay ang pinakamatibay." Napakakilig na sandali nito, punong-puno ng pananampalataya sa magiging ani. Hindi lang kayo nagtatanim ng buto, naglalatag kayo ng programa ng buhay na lilitaw sa loob ng ilang buwan. Nailatag na natin ang mga binhi sa mga brasas or hanay na nagyelo. Ngayon, dumating na ang sandali para sa ating pangunahing sikretong alas, isang timba ng tuyo at pinomalabnaw na lupa. Itong hakbang na ito ang magsasabi kung ang ginagawa mo ba ay pang-propesyonal o pang-baguhan lamang. Hinding-hindi mo dapat takpan ang mga binhi gamit ang lupa na nagyelo na at nakapalibot sa kamang taniman. Imposible itong gawin. Ang lupa sa paligid ay matigas pa sa semento at puno ng bukol-bukol. Kahit papilitin mong durugin at itabon, magiging magaspang at hindi pantay ang sapin, mag-iiwan ng mga butas. Sa ganitong sitwasyon, ang mga binhi ay maiiwan sa mga air pocket at baka hindi na tumubo pagdating ng tagsibol. Pero ang ating inihandang lupa, iba talaga. Ito ay tuyo, buhaghag, at medyo mainit kumpara sa lamig sa paligid. Kumuha ka ng pala o trowel or gamitan mo na lang ng kamay at dahan-dahang tabunan ang mga hanay ng binhi. Ang lupa ay aayon ng pantay at buhaghag. Tinatakpan ang bawat binhi. Pupunuin nito ang lahat ng di pantay na bahagi. Lumilikha ng perpektong higaan para sa mga binhi. Ang sapin na ito ay dapat may kapal na mga 2 hanggang 3 sentimetro. Nihuwag mong gawing mas makapal dahil mahihirapan ang mga sibol na sumibol sa tagsibol. Nihuwag ding gawing masyadong manipis para hindi lumabas sa ibabaw ang mga binhi pagkatapos matunaw ng niyebe. Pagkatapos tabunan, huwag na itong siksikin o tapikin. Sa halip, mas maganda kung mas buwaghag ang sapin. Ito ay magsisilbing air cushion na magbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa biglaang pagbabago ng temperatura. At ang pinakamahalagang batas sa yugtong ito, walang pagdidilig. Kahit pa sa tingin mo ay masyadong tuyo ang lupa. Ang tubig or moisture, ngayon ang ating number 1 na kalaban. Ito ay magsisimula ng proseso ng pagtubo na siyang iniiwasan natin. Ang lahat ng kailangang tubig ay makukuha ng mga binhi sa tagsibol kasama ng tunaw na yelo. Ang misyon natin ngayon ay bigyan sila ng tuyo at malamig na taglamig. Ang simple ngunit napakagandang pamamaraang ito, gamit ang reserbang lupa, ay ang tuktok ng kaalaman sa agrikultura pagdating sa pagtatanim sa taglamig. Sinesiguro nito na ang iyong mga binhi ay nasa perpektong kondisyon para sa kanilang pagtulog sa taglamig. Matapos siguraduhin na ang buto ay nakabaon na ng maayos sa tuyong lupa, kailangan nating alagaan ang huling panangga o proteksyon. Ito ang kumot na panlamig o mas kilala bilang mulch. Ang yugtong ito ay hindi pwedeng kalimutan, lalo na sa mga lugar na kulang sa niebe o hindi stable ang klima tuwing taglamig. Maraming mahahalagang silbi ang mulching. Una sa lahat, pinapakalma nito ang biglaang pagbabago sa temperatura. Sa malinaw at nagyayelong mga gabi, ang lupa ay maaaring magyelo ng husto at pagdating ng araw, dahil sa sikat ng araw, ito naman ay lilitaw. Ang ganitong mabilis na pagbabalanse ay nakakasira sa buto. Ang makapal na layer ng mulch ay parang thermos na nagpapanatili ng mas matatag na temperatura sa ilalim nito. Pangalawa, pinipigilan din nito ang pagdulas ng niebe.
Kahit ang maliit na snowfall na tangkay ng hangin sa hubad na lupa ay mananatili sa ibabaw ng mulch na nagbibigay ng dagdag na init. At alam naman natin na ang niebe ang pinakamahusay na kumot para sa lahat ng nabubuhay sa hardin. Pangatlo, pagdating ng tagsibol, hindi nito hahayaang maging matigas ang ibabaw ng lupa. Kapag matigas, nahihirapan ang buto na tumubo at hindi rin nakakapasok ang hangin. Ang lupa sa ilalim ng mulch ay laging nananatiling malambot. Ano ang pwedeng gamitin bilang mulch? Ang pinakamaganda ay ang tuyong dahon ng puno na walang sakit. Mainam ang dahon ng birch, maple o linden. Dapat makapalang layer, hindi bababa sa 10 hanggang 15 sentimetro. Huwag kang matakot. Pagdating ng tagsibol ay bababa rin iyan. Isa pang napakagandang material ay ang mga sanga ng spruce o pine. Mahusay ito sa pagpigil sa niebe at hindi ito nagsisiksikan, kaya maganda ang ventilasyon. Pwede ring gumamit ng dayami, tuyong damo, peat, o kahit pinutol na tangkay ng pangmatagalang halaman. Ang pangunahing tuntunin, ang mulch ay dapat na tuyo at malambot. Huwag gagamit ng pinagtabasan ng kahoy, sawdust, lalo na kung bago pa, dahil pwede nitong gawing masyadong acidic ang lupa. Ilatag ang mulch sa ibabaw ng taniman ng pantay-pantay. Maaari mo itong bahagyang diinan ng maliliit na sanga para hindi liparin ng hangin. Ayan, ang iyong taniman ay handa na para sa taglamig. Nagawa mo na ang lahat para maging komportable at ligtas ang iyong mga buto. Ngayon, makakauwi ka na ng may kapayapaan sa isip habang naghihintay ng tagsibol. Tapos na ang taglamig, nagsisimula ng uminit ang sikat ng araw at makikita mo na ang unang mga bahagi ng lupa na natunaw ang yelo sa inyong hardin. Pagsapit nito, dumating na ang bago at napakaresponsableng yugto, ang pag-aalaga sa ating mga itinanim bago magtaglamig. May mga patakaran din dito. Ang pinakamahalaga ay huwag palampasin ang tamang sandali. Sa sandaling tuluyang matanggal ang yelo o matuyo ang ibabaw ng lupa, kailangan na nating kumilos. Ang unang gagawin ay alisin ang pantakip sa taglamig o ang mulch. Kung gumamit kayo ng makakapal na dahon o iba pang panakip, maingat itong walisin gamit ang rake. Gawin ito ng dahan-dahan para hindi masira ang anumang maagang sibol. Kung peat moss naman ang ginamit ninyong mulch, hindi na kailangan itong alisin. Paluwagin o i-cultivate lang ng bahagya. Bakit natin ito ginagawa? Kailangan nating ilantad ang lupa sa sikat ng araw. Ang madilim na ibabaw ay sumisipsip ng init ng mas aktibo kaysa sa mapusyaw na mulch. Kaya mas mabilis uminit ang lupa. Ito na ang hudyat para sa ating mga buto. Oras na para gumising. Pagkatapos, alisin ang mulch, maaari pa nating bilisan ang proseso. Kumuha ng mga arko, hoops, at takpan ang kamang taniman ng transparent plastic film or puting tela tulad ng spun bond. Sa ganitong paraan, makakalikha ka ng epekto ng mini greenhouse. Sa umaga, ang temperatura sa ilalim ng pantakip ay magiging 5 hanggang 10 degree na mas mataas kaysa sa labas. Sa gabi naman, mapoprotektahan nito ang lupa mula sa sobrang paglamig. Ang simpleng pamamaraang ito ay magbibigay sa iyo ng mga sibol ng mas maaga pa ng 1 linggo. Sa ilalim ng pantakip na ito, hindi mabilis matutuyo ang lupa at makukuha ng mga buto ang perpektong init at kahalumigmigan para sa kanilang pag-usbong. Huwag ding kalimutang bigyan ng hangin ang maliit na greenhouse tuwing mainit at maaraw upang maiwasan ang sobrang init. Ang yugtong ito ay nangangailangan ng iyong atensyon, ngunit ang gantimpala ay napakalaki. Literal mong ikaw ang magsisilbing konduktor ng pagdating ng tagsibol sa isang maliit na bahagi ng iyong hardin. Binibigyan mo ang iyong magiging kamatis ng pinakamahusay
at pinakamaagang pagsisimula sa buhay. At narito na ang pinaka-espesyal na sandali, ang pinaka-inaasahan nating lahat. Sa pagbukas mo ng takip or pananggalang, makikita mo na ang mga ito, ang mga unang usbong. Ngunit huwag kang umasa na magiging katulad sila ng malambot at mapusyaw na berdeng punla na nakikita mo sa bintana mo. Maaaring magulat o matakot ka pa nga sa makikita mo, lalo na kung hindi ka handa. Ang mga punla ng kamatis na tinanim bago magtaglamig ay mga tunay na mandirigma o tough guys. Talagang matitibay, parang mga Spartan. Sila ay mabababa, siksik, at may makapal at matipunong tangkay. Hindi sila light green or kulay salad, kundi matingkad na berde na may halong kulay, lila o asul. Lalong mamumula o magiging lila ang mga tangkay at ang ilalim ng kanilang unang dahon. Huwag kang mag-alala. Hindi ito sinyalis ng sakit o kakulangan sa phosphorus. Tulad ng sa mga punla sa loob ng bahay. Ito ay tanda ng kalusugan at lakas. Ang kulay nila na iyan ay anthocyanin pigment na ginagawa ng halaman bilang tugon sa matinding lamig at sa matapang na ultraviolet rays ng tagsibol. Ito ang natural nitong proteksyon, parang sunscreen at panlaban sa hamog o lamig, lahat nasa isa. Ang kulay na ito ay nagsasabing lubos na silang dumaan sa matinding pagsubok, handa ng mamuhay sa labas. Hindi sila natatakot sa biglaang pagbabago ng temperatura. Ang mga ganitong punla ay kayang tiisin ang panandaliang pagyelo sa gabi hanggang -1 o -2 degrees nang walang anumang pinsala. Samantala, ang kanilang mga malalambot na kasama na pinalaki sa loob ng bahay ay mamamatay sa ganoong lamig. Ang mga matitibay na ito, lalo pa silang lalakas. Ang sarap nilang pagmasdan, hindi sila umaabot pataas dahil sapat na ang sinag ng araw para sa kanila. Sa halip na lumaki ng patayo, lumalaki sila ng palapad, bumubuo agad ng malakas na root system or ugat na siyang magiging pundasyon ng malaking ani sa hinaharap. Ito ang malinaw na patunay ng bentahe ng ganitong pamamaraan. Hindi lang simpleng usbong ang nakikita mo, kundi ang resulta ng natural na seleksyon. Ang tagumpay ng buhay laban sa matitinding kalagayan. Matapos ang kaunting pagdiriwang dahil sa matagumpay na pagsibol ng mga buto, darating naman ang bahaging pinakamahirap gawin, lalo na sa ating kalooban, ang tinatawag na paglalabnaw o pag-aalis ng sobrang punla. Dahil masinsin tayo kung maghasik, ang mga punla ay magiging parang gubat, siksikan. Kung hahayaan lang natin silang ganito, magsisimula silang magagawan sa liwanag, tubig at sustansya. Ang kalalabasan, maraming payat, mahihina at matatangkad na halaman na hindi makapagbibigay ng magandang ani. Kaya talagang kailangan ng paglalabnaw. Gawin ito ng walang awa. Huwag magpaawa, kundi sundin ang prinsipyo na dapat mabuhay ang pinakamalakas. Mas mainam gawin ang paglalabnaw sa ilang yugto. Ang una ay kapag mayroon ng 2 tunay na dahon ang mga punla, bukod pa sa 2 unang dahon o cotyledon. Sa yugtong ito, alisin ang pinakamahihina, payat at halatang maliit pa. Maaari mo silang bunutin kung basa ang lupa o dahan-dahang putulin sa pinakailalim para hindi masira ang ugat ng mga katabi. Mag-iwan ng espasyo na mga 5 hanggang 7 sentimetro sa pagitan ng bawat punla. Pagkalipas ng 1 o 2 linggo, kapag lumaki at lumakas na ang mga tanim, gawin ang ikalawa at pinal na paglalabnaw. Ngayon, kailangan mong pumili ng isa, ang pinakamalakas, pinakamatibay at pinakamalusog sa bawat grupo. Tanggalin na ang lahat ng iba pa. Ang panghuling distansya sa pagitan ng bawat halaman ng kamatis ay dapat sumunod sa rekomendasyon ng inyong variety. Karaniwan itong 40 hanggang 50 sentimetro. Oo, baka manginig ang kamay mo.
maaaring manghinayang ka na tanggalin ang 12 dosenang mukhang malusog na punla. Ngunit dapat mong intindihin na ito ay hindi pagpatay, kundi pag-aalaga. Kapag iniwan mo ang isang leader, binibigyan mo ito ng sapat na espasyo para makabuo ng malalaking ugat at malagong halaman. Tinitipon mo ang lahat ng potensyal ng lupa sa iilang pinili. Sila ang magbibigay sa iyo ng masaganang ani na inaasahan natin. At huwag mo nang itapon ang mga inalis mong halaman. Ang pinakamatitibay sa kanila ay maaari mo pang ilipat sa ibang kamang taniman. Siyempre, medyo mahuhuli sila sa paglaki kumpara sa mga naiwan. Pero mas matitibay pa rin sila kaysa sa ordinaryong biniling seedling. Maaari mong isipin na pagkatapos ng lahat ng abala sa tagsibol, masisimulan mo na ang mahirap na pag-aalaga. Ngunit ang pinakakahanga-hanga sa paraang ito ay ang karagdagang pag-aalaga sa mga kamatis na itinanim sa taglagas ay halos wala na. Ang mga tanim na ito ay napaka self-sufficient, kaya halos hindi mo na kailangan pang makialam. Ang pangunahing prinsipyo rito ay huwag mo silang gambalain. Pag-usapan natin ang pagdidilig. Dahil sa malakas na sistema ng ugat, taproot system, na lumalalim sa lupa, mas madali nilang nakukuha ang tubig kumpara sa mga kamatis na itinanim mula sa seedling na mababaw lang ang ugat. Sa karamihan ng lugar, sapat na ang natural na pag-ulan sa unang kalahati ng tag-init. Didiligan mo lang sila kung matindi at matagal na ang tagtuyot, at dapat bihira pero masagana ang pagdilig. Basain ang lupa ng malalim upang mahikayat ang ugat na lumusot pababa, hindi pahalang. Ang madalas at mababaw na pagdilig sa kabilang banda ay nakakasama. Ginagawa nitong tamad at umaasa ang halaman. Ngayon, tungkol sa pagpapakain. Kung maayos mong nilagyan ng organics ang kamang taniman noong taglagas, maaaring hindi na kailangan pang pakainin ng kamatis hanggang sa magsimula itong mamunga. Kukunin lang nila ang lahat ng kailangan nila mula sa lupa. Ang unang pagpapakain ay dapat gawin kapag namumulaklak na ang pangalawang cluster gamit ang complex fertilizer na mataas sa potassium at phosphorus. Sa panahong ito, iwasan ang sobrang nitrogen upang hindi ito maging dahilan ng labis na paglago ng dahon na makakasira sa pagbuo ng bunga. Tungkol naman sa pagpapasil, suckering o pinching, para sa mga determinate na uri na pinili natin, hindi ito kailangan, or kung kailangan man, napakakonti lang. Kadalasan, tinatanggal lang ang mga sucker or salubsob na tumutubo sa ibaba ng unang buwig ng bulaklak upang hindi sumikip ang halaman. Sa iba pang aspeto, ang halaman mismo ang nagpapatatag ng kanyang sarili at naglilimita ng kanyang paglaki. Hindi mo kailangan magsagawa ng komplikadong operasyon tulad ng ginagawa sa mga indeterminate variety sa loob ng greenhouse. Sa esensya, ang lahat ng iyong pag-aalaga ay umiikot sa panapanahong pagpapaluwag ng lupa pagkatapos ng ulan para hindi ito tumigas at paghila ng damo habang maliit pa ang tanim. Kapag lumaki na ang mga halaman, sila na mismo ang sisinghot sa karamihan ng damo. Ito talaga ang tunay na hardin para sa mga tamad, kung saan hindi ikaw ang nagtatrabaho para sa halaman, kundi nakikipagtulungan ka sa kanila, kaya nakukuha mo ang pinakamahusay na resulta sa pinakamababang pagsisikap kahit gaano katibay ang ating mga kamatis na parang Spartan, hindi pa rin sila lubusang ligtas sa lahat ng panganib. Mayroon pa ring mga banta na dapat paghandaan, lalo na sa pabagubagong panahon ng tagsibol, spring. Ang pangunahing panganib ay ang malalakas na biglaang pagbabalik ng lamig or frost. Nabanggit natin na kayang tiisin ng mga sibol ang lamig hanggang -2 degrees Celsius. Ngunit kung ang forecast ay nagpapakita ng -5 degrees or mas malamig pa,
hindi na dapat mag-atubili. Para sa ganitong sitwasyon, kailangan laging handa ang iyong panakip o covering material tulad ng spunbond or agri-cloth. Sa gabi, bago dumating ang frost, ikumot lang ito sa mga arko or hoops na nakalagay sa ibabaw ng taniman. Sapat na iyon para maprotektahan ang mga halaman. Pagdating ng umaga, kapag umakyat na ang temperatura sa zero, kailangan itong alisin agad para hindi mapaso or masuffocate ang mga kamatis dahil sa sobrang init at humidity. Ang ikalawang posibleng problema ay ang mga peste. Ang mga bata at malalambot na sibol ay madaling maakit ang crucifer flea beetle, lalo na kung may tanim na repolyo o labano sa paligid. Kayang gawing butas-butas ng flea beetle ang mga dahon sa loob lang ng ilang araw. Para labanan ito, maaari mong budburan ang mga sibol ng abo, ng kahoy, or pulbos ng tabako. Mas mainam itong gawin ng maaga sa umaga habang may hamog pa para dumikit ang pulbos sa dahon. Aktibo rin sa tagsibol ang mga suso at kuhol na mahilig ding kumain ng malalambot na dahon. Maaari kang gumawa ng harang sa paligid ng taniman gamit ang dinurog na balat ng itlog o magkalat ng mga anti-slug granules. Pagdating naman sa mga sakit, malaking bentahe ang winter zone na kamatis. Dahil sa kanilang malakas na immune system, bihirang tamaan ang mga ito ng Phytophthora or late blights. Pero para makasiguro, lalo na kung malamig at maulan ang tag-init, maaari kang magsagawa ng ilang beses na pag-spray ng biofungicides na may Bacillus subtilis o Trichoderma. Ito ay mga ligtas na produkto para sa tao at kalikasan na pumipigil sa pagdami ng mga pathogenic na amag. Mahalagang tandaan na mas madaling iwasan ang problema kaysa gamutin ito. Kaya maging mapagmatsyag sa iyong mga halaman, ngunit huwag magpanik. Ang likas na lakas ng mga kamatis na ito ay sapat na upang malampasan nila ang karamihan sa mga pagsubok na may kaunting tulong lamang mula sa iyo. Pagsapit ng Hunyo, kitang-kita na ang agwat ng inyong gulayan at ng sa mga kapitbahay na sumusunod sa nakasanayang paraan. Ito na ang pagkakataon para magkumpara at maramdaman ang tahimik na tagumpay. Tingnan natin ang taniman ng kapitbahay. May mga punla silang maputla, hindi pa lubusang nakakabawi mula sa stress ng paglilipat. Nagsisimula pa lang silang bumalik sa sigla. Payat ang tangkay at maaaring naninilaw ang dahon. Sinasayang nila ang mahalagang oras at lakas para lang mag-adjust. Ngayon, sa inyo naman tayo tumingin. Matatag at matitibay ang inyong mga halaman, matingkad at siksik ang mga dahon. Makakapal at malalaki na ang tangkay. Matagal nang nalampasan ang laki ng sa kapitbahay. Pero, ang pinakamaganda, ang inyong mga kamatis ay hitik na sa unang buklod ng bulaklak at mayroon pang pangalawang buklod. At sa mga pinakamaaga, mayroon ng maliliit na berdeng bunga, kasinlaki ng gisantes. Ang kapitbahay, may 2 o 3 linggo pa bago umabot sa puntong iyan. Pagkalipas ng ilang linggo, Hulyo na. Masayang-masaya pa lang ang kapitbahay sa unang pamumulaklak ng kanilang kamatis. Pero kayong-kayo na ang umaani ng una ninyong pula, makatas, at mabangong kamatis. Napakasarap sa pakiramdam na kumakain ka na ng sarili mong kamatis samantalang hindi pa man lang nagbubunga ang sa iba. Mag-uwi kayo ng isang mangkok ng hinog na prutas, gagawa ng unang salad sa tag-init, at ang lasa nito ay parang galing sa langit. Sa panahong ito, nagsisimula pa lang makipaglaban ng kapitbahay sa late blight na madalas umatake sa mga halaman na nanghihina dahil sa transplanting. Ang inyo namang mga halaman, dahil sa malakas na resistensya, ay malinis at malusog. Pagdating ng Agosto, ang buwan ng karaniwang anihan, nag-uumpisa na kayo sa ikalawang yugto ng pamumunga.
nakakain na kayo ng busog na busog at nakapaghanda na rin para sa mga pang-imbak. Samantala, ang kapitbahay ay nagsisimula pa lang sumasabay sa agos. Ang pagkakaibang ito ay mananatili sa buong season. Ang inyong mga halaman ay magiging mas mabunga, mas malusog, at mangangailangan ng mas kaunting atensyon. At kapag tinanong na kayo ng mga kapitbahay kung ano ang sikreto ninyo, ipagmamalaki ninyong sasabihin sa kanila ang simpleng himala ng under winter sowing. Ang moment na iyan ang sulit sa lahat ng pagod noong taglagas at tagsibol. At ito na nga ang rurok ng lahat ng ating pinaghirapan, ang pinakamasarap na sandali, ang pag-aani at pagtingin sa resulta. Kapag nagsimula ka ng mamitas ng hinog na kamatis, hindi lang kahon-kahon kundi timba-timba, malalaman mo na sulit talaga ang lahat. Ang mga prutas na pinalaki sa natural na paraan ay talagang kakaiba ang lasa. Mas matamis, mas mayaman, na mayroong tunay na amoy at lasa ng kamatis na bihira mo nang matitikman sa mga gulay na nabibili sa supermarket. Ito ang lasa ng araw, ng lupa, at ng iyong paniniwala sa kapangyarihan ng kalikasan. Pero, ang pag-aani ay hindi lang katapusan ng isang season, kundi simula rin ng susunod. Ito ang tamang panahon habang kinukuha mo ang pinakamaganda at pinakamalusog na bunga mula sa pinakamababangis na halaman na dapat mo nang isipin ang mga buto para sa susunod na taon. Pumili ng ilang perpektong kamatis na ganap na hinog sa puno. Hayaan mo muna silang mabanigan o lumambot sa loob ng 2 araw. Pagkatapos, hiwain mo ang mga ito, kunin ang buto kasama ng katas at ilagay sa isang garapon. Hayaan mo itong mag-ferment nori sa loob ng ilang araw. Kapag may lumabas ng manipis na film sa ibabaw at ang mga buto ay lumubog na sa ilalim, hugasan ang mga ito, patuyuin ng husto at itabi para sa imbakan. Ang mga butong ito ay may daladalang genetic memory ng kanilang pinagdaanang panahon. Sila ay mas lalong babagay sa iyong kondisyon at kapaligiran kumpara sa mga buto na binili mo lang sa tindahan. Taon-taon, sa pamamagitan ng pagkuha ng buto mula sa iyong pinakamahuhusay na halaman, nagsasagawa ka ng sarili mong pagpili na bumubuo ng sarili mong natatanging variety na perpektong angkop para sa iyong hardin. Dito umiikot ang siklo. Hindi ka lang basta kumukonsumo. Nagiging katuwang ka ng kalikasan. Nakikipagtulungan sa pagpapabuti ng mga halaman. Sa taglagas, kapag inihahanda mo na muli ang iyong kamang taniman, hindi na lang simpleng pakete mula sa tindahan ng hawak mo, kundi sarili mong elite at subok na buto. At bawat taon, lalong gaganda ang iyong ani at lalong magiging perpekto ang iyong husay. Ang pamamaraang ito ay hindi one-time action lamang. Ito ay isang pangmatagalang estratehiya na nagpapalit sa paghahardin mula sa nakasanayan tungo sa isang napakaaliw at malikhaing proseso. Isipin nyo lang itong malaking pagbabago sa pananaw. Habang ang lahat ay nag-aaksaya ng buwan sa pagpapalaki ng mahihinang punla, ikaw ipinagkakatiwala mo lang ang buto sa lupa at sa kalikasan. At sinisuklian ka ng kalikasan ng sobra-sobra. Hindi lang maagang ani ang makukuha mo, kundi mga halamang matitibay ang henetiko na dumaan sa natural na pagpili at handang mamunga sa anumang kondisyon. Ang pamamaraang ito ay hindi lang simpleng diskarte sa paghahalaman. Ito ay pagbalik sa pinagmulan, isang pagtatrabaho ng may pagkakasundo sa kalikasan na palaging mas matalino kaysa sa atin. Maraming salamat sa pagtapos sa panunood ng video na ito. Kung naintriga kayo sa pamamaraang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga bagong eksperimento namin sa pagtatanim. Ngayon, may tanong ako sa inyo.
Sinubukan na ba ninyong magtanim ng buto sa hindi karaniwang panahon? O baka may sarili kayong sikreto para makakuha ng maagang ani? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Interesadong interesado akong basahin iyan.